Good morning everyone, and it's another gardening session. And if you can see here, ito yung kamuting kahoy or balanghoy, and it's grow up to a very thick lashes. So today we are gonna plant another batch of those cassava, but we're gonna put it outside. Wag ba siguro masyadong dikit, be? Dikit sa fence. So we're gonna be putting another set of cassava outside the fence naman this time. Kasi as you can see, diba ang kapal niyang ganyan. So pwede siyang maging fence. Wala naman kasi siya masyadong maintenance. We're not actually giving it much water. And it's been growing very nice, as you can see here. So what we're gonna do is, we're gonna put it outside the fence para lang just to also fence, additional fence. Siya also to cover the inside of the garden. So, ayan siya. So, we're gonna fence it as fence. We're gonna put it as fence around the surrounding area. And yeah. So we're preparing the cavity. So meron lang slight ano yan, space lang from the fence. Outside our fence, and yan, mahaba-haba na yung tunnel natin. Dami pala dito mga vines. Bakit may butas? Hindi sa tubig yan? Balik na kami? Ha? Dili na kami kita. Basig na ano siya yung purpose. Balik na kami. Dili na natin na dala. So yung mga ganitong pagpa-plant guys, syempre ibigay yan sa mga muzzle man. Ayan ang aking husbandry. So siya yung taga-tanim ng mga cassava, kahoy na ganyan. So we're cutting pa the cassava stalks natin. Kasi ganyan lang naman ang pagpa-plant niyan. Actually. So marami pa kaming iniwan dun sa bahay. And yung mga nauna muna dito, first batch. Pero at least we've already prepared yung kanilang pagtatamnan. Ayan. So we're getting pa there, oh. Ayan. Okay, so let me just show you my garden from out here. Yan na yung garden namin kasi. In fact, hindi mo makaklarong masyadong malalamang garden siya kasi parang nakita mo lang is yung cassava stalks na in thick lashes. So that's why we're putting it outside ngayon. Ayan. Para naman just to hinder us from outside. Now, curious as to what we're working here. So ngayon, ito kasi ang alam ko, ang cassava stalks would take you like 6 to 8 months para ma-harvest mo siya. And by that time siguro, sobrang tataas na nito. Ayan. So, yan. Hati-hatiin lang siya, guys. If you plan to plant cassava, and if you have bigger space, so this is the way to plant
feet. Yan. Yan, that can be 3 eh. Mahaba siya. Dalawa lang. Okay. May madado, alakan lang ko. May. Okay lang man, para marami. Dala-dalawahin mo man kaya ang pagpa-plant ngayon. Dagan mo hybrid mo. Alright, yan guys. Yan ang ating mga cassava. Hindi kayo mo makabi. Pwede tayo maggawas? Pwede mo gawas? Gawas ako. Kaya mo gawas iyang stock. Kasi yung last na magod, gitabunan yun ako tanan. Pwede di ay be? Kung ano lang ng basura di ko. Ayan, so we're checking kasi guys, alin yung dapat nasa baba at saka sa taas. Kasi meron din yan siyang orientation. So, hindi lang basta-basta tinusok mo na lang siya. Baka mali naman yung natusok mo. Ayan, hatiin mo pa. Parang mataas man. Dagan pa maguti ayo dito. Kaya gani, sabi ko balikan mo pa. Kasi sakura nito dito. So, saan mo gagamitin yun? Ano? Ha? Napa man sa tubangan, napa dito sa may gate. Di ko nakaganyan siya, di ibig sabihin ko maglaki siya, itulak niya yung ano dahon doon sa gate, sa fence. Magtubo, mag-ana man na. Aw. Para klaro lang kay basig maano ang fence, dugi-dugi pa ba tayo magpa bakod o permanent. Saan gudo? Magtindog mo naman. I-orient mo na kayo daan para diretso ka na. Yung mga itanim mo. I-diretso. I-faster na nimo sa kakamagbaon. So, una nimo pag dilig mag-spray ka na lang be. So, here guys, the other side of the fence. This is fronting the road. So, wala naman kasi masyadong wala pa naman kasi kami gagawin dito sa front namin. So, might as well plant na lang something productive, diba? Vegetative plants. Alam niyo na marami naman ang gamit kasi ng cassava. Like you can have cassava cake, you can have pichi-pichi, you can cook it, boiled it, and then as is lang, kainin mo siya as merienda, diba? Those are some of the beneficial things that a cassava plant can offer. And I don't know if some can also
like use the leaves to do some dishes. I'm not really sure, but for us, mas ano kami dun sa fruits. Pero kailangan lang talaga siyang properly nawawash because we don't know. Kasi meron siyang part sa kanya, meron siyang toxicity level na pag hindi mo siya na-wash ng maayos, diba? So, here now guys. So, these will also serve as our fence here in the lot. So, just to cover what's inside our garden. So, it would shade us from outside. Ayan. Kasi tingnan nyo naman yung sa loob namin. So, ang ganda diba? Ayan. Pag ganyan na rin siya, gaganyan din siya. After a week, tatubo na to. And in due time, we're gonna have our own harvest. Siguro mga 6 to 8 months. Yep. Ayan. So, it's near the metro ng tubig. So, meron na naglagay lang kami ng top para hindi siya matabunan. So, we're done here at the other side of the fence, and we're now go to the other side na naman. So, we're done here na. Okay, so ito yung front side namin, diba guys? And we'll be dito naman tayo sa may gilid. Ayan, mas maraming sa gilid. This is really going to be a thick, luscious, cassava stalks in time. Makikita naman kasi to after a week. Makakaroon na siya ng dahon, just like before dyan sa inside. And before you know it, ayan na, malalaki na sila. Like we started kasi etong kasaba namin sa loob, August, September, October. So, 2 months. Ganyan na siya katataas, guys. Tsaka na lang kumuha, be, oh. Mataas siya, be. Here, oh. Mataas. Pwede din.